pong 2025 bar examination. Well, mapalad ho tayo ngayong pong hapon ho na ito dahil makakaugnayan po natin. Ito nga pong Regional Director po ng Department of Migrant Workers na isa po siya na sa mga pumasa, mga kabombo, dito nga po sa mahigit 5,000, di ba, ng mga bar examinees, mga kabombo, sa 2025 bar examination. Sige, kasama ho natin sa ating pong linya si Attorney Roger Benitez. Well, RD, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo. Bumati po muna kayo sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin at congratulations po, Attorney. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga tagapakinig ng Bombo Radio Kawayan at sa iyo, Kabombo. Bumabati ako ng isang, of course, masaya at mainit, kahit makulimlim. No? Mainit na panahon dahil nag-iinit yata ang pakiramdam ng mga successful at saka mga hindi pinalad. Well, eto, Attorney RD, well, talaga naman pong maraming salamat po no, sa inyo pong oras ngayon dito sa ating palatuntunan. Pero kumustahin po namin yung nararamdaman po ninyo ngayon, parang until now nasa cloud9 pa rin po ba kayo after nito nga pong result po ng bar examination po kahapon po, RD? Yeah, actually kahapon may meeting kami, lahat ng mga regional directors. Sa senior officers ng Department of Migrant Workers, mga USEC asset. And it was during that time na lumabas yung result. Actually, hindi ako nag-monitor because we have the meeting. Yes po. No, ang nakikinig at nagmo-monitor sa television ay yung mga empleyado ko rito sa Department of Migrant Workers, Region 2. Actually, naka-close yung opisina ko para hindi ako maistorbo sa meeting, no? So it was suddenly, lahat sila nagsigawan, umakyat, binuksan yung opisina ko, sabi, pumasa daw ako. So siyempre, hindi tayo nakapagsalita kaagad, tumulo na lang yung lupa ba? Di ba? Kasi siyempre, hindi naman natin na ini-expect na lalabas ganun kabilis. Kasi ang alam ko is late pa ng afternoon. Yes po. Oo, kasi parang mga 6, ganun lang expectation ko eh. Saka of course, siyempre masaya kasi flanker din ako. No? So I finished my Bachelor of Laws and Letters sa Northeastern College, no? That was 2010. Pero yung law ko, 10 years in the making. Okay. So I started 1998 and we opened the College of Law sa Northeastern College. Retired judge na nga yung ibang classmate ko at saka mayor na yung isa, si Atty. Greg Pua eh. Retired na rin si servisyo. No? Sila yung mga classmate ko actually noon. So tigil-tigil because we've been in the public service, naging focus tayo when we were a member of the council sa local government unit. So nung patapos na yung term, wala tayong fallback. Diba? Dahil ang tenure naman ng mga elective position ay 9 years lang naman. Yes po. So we think of our fallback. So 1998, itinuloy ko na yung loko sa 2007, parang ganyan. So ang layo, ano? Yes po. After almost 10 years, bumalik ako sa pag-aaral at tinapos ko hanggang sa natapos ko sa 2010 yung aking pag-aaral sa law at inapuro ko po yun. Hindi lang isang school ako nag-enroll kasi meron akong mga incomplete before sa NC at hinabol ko yung mga subjects na yun by cross-enrolling sa Isabela State University, Kawayan. Yes po. Pinayagan naman tayo para makapag-cross-enroll, kaya natapos natin on time 2010 yung exam.
So at that time, 40 plus na ako, no? 2010. So nung pagkatapos ko ng graduation, immediately I took the review. Yes po. Kaya lang during the review, a lot of problem talaga, no? Yung problema, hindi rin makapag-focus. Kaya yung first natin, yun yung isa sa mga toughest sa bar review before. Yes po. 2010, yung wala ka ng time mag-isip noon, pero naka 74 something tayo. Parang ganun, pero hindi umabot. So dahil maganda-ganda naman yung result, so tinuloy ko sa pangalawa. Sabi ko, baka sakali, no, Yes na po. pumasa na dahil konti na lang, mas bumaba naman. Grades natin. Kaya wala na tayong hanap buhay noon. May pamilya tayo. So, tumigil na muna ako. And then nag-real estate muna ako sa Manila until such time na nung si Congressman Paul D, sabi niya, Roger, umuwi ka at mag-administrator ka kay Ian, sabi niya. So umuwi ako, nagkaroon uli ako ng employment, syempre. Yes po. No? Aside from my private practice as real estate broker and real estate appraiser before. So at that time, kinalimutan ko muna yung law, no, yung bar. And so I started nag-segue muna ako ng ibang field. So it was so happen naman pumasa tayo sa scholarship natin sa National Defense College of the Philippines. Yes po. Na-absorb tayo doon sa program ng Masters in National Security Administration. Then after that, no, nag-exam naman tayo sa SESWE doon para sa SESE eligibility. Okay naman, pumasa tayo. Then ngayon marami tayong natapos. Yes po. Ibang courses bago tayo bumalik, no, doon sa unang ambisyon. Unang ambisyon. Yes po. Minsan ano yung gusto mo, yun ang huling ibibigay yata eh. ESRD. So from 2011, 2012, something like that. So 2023 nag-refresher ako. No, nag-refresher ako dahil sinabi nila may computer na Yes po. yung exam. Sabi ko, mas malaki yung chance ko pag yung computer, yung exam, kasi may 50% chance na kaagad ako. Kasi mababasa na ng mga mga examiners yung sagot. Hindi kagaya nun na hirap basahin yung sulat. So, meron yung mga ganyan na senaryo tayo. So, 2023, I was then Menro, no, Yes, sa Alicia. Menro ako ng Alicia for 2 years dyan at that time. Then, was appointed noong November yata, no, ng 2024. No, sa Department of Migrant Workers as Regional Director. So itinuloy ko naman yung refresher ko, and then nag-take ako ng leave ng 30 days dito sa Department of Migrant Workers para lang makahabol din sa pre-week review, no, Yes, sa po. Manila. So yun lang naman yung focus ko na 30 days na nakakulong ako sa room na nag-aaral, no, at nakikinig sa mga lectures ng review center. So yun po. So nakompleto naman natin yung exam. Walang nangyari sa atin, di tayo nagkasakit. Medyo madami din umiyak. May isang subject kasi din na medyo nahirapan nun. Pero I pray naman na talagang may pag-asa. Yes po. So, masayang-masaya kasi kahapon, siyempre napaluha, hindi rin nakatulog, dahil excited pa. Excited pa.
At my age, 55 na ako. Yes po, RD. So, imagine when nung nag-ambisyon akong maging abogado, sabi ko, I wanted to become a lawyer, no? One of the youngest lawyer ako at the age of 25. So, dahil sa kahirapan, di naman tayo nakapag-aral agad. So, yung 25, naging 55 yata. So, it's a long story. Yes po. But ako naman, naniniwala ako na basta you work on it, kung susukuan lang, okay na yun. No? Siyempre, alam mo naman, yung tao, di ba? Pag if lang, may maaawa, may matutuwa. Yes. Mga ganon. So, siguro noon, ganon din sa ngayon, meron din. May matutuwa, may nalulungkot. So, ganon lang naman po yung kung ano yung feeling ng masaya, siyempre. Added responsibility. Dahil naman, hindi naman siguro ibibigay sa atin ito pag walang purpose sa ating buhay. Anyway, if pag ma-practice ko pa ito, maiksing panahon na lang, di ba? Kasi 55. As regional director naman, bawal naman kaming magnotaryo, mag-practice. But we can make use of our knowledge. This is already considered as practice of law. Kasi may mga batas ka naman na ini-implement sa organization. So, ganyan. Anyway, it will only, sa akin naman is, kung may ma-inspire ako, ma-motivate ako, kahit bilang sa daliri, na magtuloy, mag-aral, may mga katulad kong naging mga flankers na matagal din naghintay para maging abogado. No, they can look at me. Ba't si Roger, no? Ba't si Roger, ganito, how many years bago, di ba? Naging abogado. Ayan. Magaling din tayo, kaya lang wala tayong lisensya noong araw. Yes. No? Kahit anong galing mo, pag tinanong bakit, mas magaling ka pa sa lisensyado, di ba? Wala ka na. So, you can only make use of your knowledge about law as your personal consumption sa trabaho mo, ganun, but you cannot practice. So, sa ngayon, meron ng lisensya ba? Pag nagsalita ka na, medyo authoritative na. But it would be good to make use of the knowledge and the title to improve yung organization na kinalalagyan ko ngayon. So, kung noon, hindi pa tayo abogado, limitado yung ating pakikipaglaban against illegal recruitments, mga ganon. Ngayon, abogado na tayo, at least medyo may ipin na tayo para mas lalong may sulong o yung mga ganitong klaseng advokasya na siyang mandato naman ng ating organization. So yun lang naman, bali excited, but as days goes by, nawawala yung excitement. But ang hindi natin dapat kalimutan is nung naghihintay tayo, marami tayong gustong gawin. No? Gusto natin na gawin ganito. Baka pag andyan na, makakalimutan na natin. So yun lang yung inaalala ko kasi nakuha ko na, baka biglang magbago. No, yung pananaw. Kasi nung nagdadasal tayo, ito pinagdadasal natin, ito yung gusto natin . No, ngayon binigay na, baka makalimutan na, magtampo pa yung Diyos sa atin . Yes po, RD. Di ba? Yun ang mahirap gawin ngayon, kung ano yung mga pinagkatiwala sa iyo, because we are already stewards of justice. No? So when God gave us this,
we are already stewards of justice. So ang problema, how do we do that? Yes. Kaya ba natin i-sustain o ano? So yun lang, at maybe may academe naman tayo, no, pag to refresh yung mga advocacies natin, yung kaisipan natin, we have to go back to the academe kahit anong course na para at least ma-refresh lang yung kaisipan natin at Mm-mm. ma-maintain yung pagiging idealist pa rin natin, no? So, yung pagiging idealist naman, wala naman sa edad ng tao yan eh. It's how you maintain yung pagiging idealist mo na Mhm. hindi ka makain ng sistema. No? Sabi nga, dalawa lang naman yan para hindi makain ng sistema na hindi maganda. Go back to academe and try to associate yourself with the spiritual leaders. Mm-mm. May mga pastor, mga pare, mga ganyan, mga alam mo na how to associate yourself. Do not associate yourself dun sa mga bulok. In short, para hindi ka makain. Mhm. Better get out of the group or association kung kasi mahirap di ba? Mahirap masira. Yes po. Yun na lang yung natin, pinanghahawakan natin sa kayabangan ba natin. At least, we maintain na malinis tayo. Yes po, attorney. Oo. Pero RD, ito no, kasi talagang ang haba po ng journey po ninyo. Surely, marami pong mga na-inspire po ng mga kababayan ho natin, especially yung pong mga, despite ng kanila pong age, gusto po nilang pumasok po sa law school o ipagpatuloy po yung law journey po nila. Pero doon po tayo sa nababanggit po ninyo na talagang, eto po, gusto nyo po talagang maging abogado since then po, attorney. Yes, oo. Actually, nung bata ako, ay palagi akong tinatanong na ano bang gusto mo? Mm-mm. Sabi ko, wala naman noong isang gusto eh. Sa lawakan kasi ako. Isang gusto. Dami kong gusto. No? Kasi the more na nag-iisip ako at hindi ko alam, parang naitutulak ako para alamin isang Yes. bagay. Oh. So, kaya nga, makikita natin na ang madaming na-inspire actually, no? Madami din naiinggit siguro. madaming na-inspire actually kahit hindi ako abogado, ang dami kong na-inspire na mga bata sa atin na talagang nagpursigi sa kanilang karir at nag-aaral. So imagine yung achievements mo ilalagay mo sa isang sa Facebook mo, mababasa ng mga tao, mga bata, mga kabataan, sa dami mong natapos. Yung iba maiinggit talaga, yung Yes po. iba naman may inspire, depende sa mindsetting ng mga tumitingin yan. Mm-mm. But we did that to inspire and motivate yung young generations. Kasi ako noon, inggit din ako sa mga author ng books, sa maraming natapos. Mm-mm. Pero yung inggit ko naman is I wanted to be like them. Yes. Parang ganyan. Or mas mataas, mas madaming matapos kaysa sa kanila. So, yung bar naman is isa sa mga kwan natin yan. Pero sabi ko nga, nag-segue tayo, marami tayong natapos. Katapos tayo ng political science natin, dami kong eskwelahan eh. Yes po. No? Kaya dami kong eskwelahan. AB Political Science ko sa UCB, University of Cagayan Valley. Yung Master in Public Administration ko, St. Louis, Tuguegarao. Yung LLB ko, Northeastern College. Yung Masters in National Security Administration ko, sa National Defense College. Mm-mm. Yung General Staff Course natin sa Aguinaldo din. Yung MPM natin sa ASOG. Sa Ateneo School of Governance. Yung Yes, MPM, yung DPA natin is sa ISU. Mhm.
So we have different, marami tayong schools na pinuntahan. Kaya akala nila, ang yaman-yaman ko kasi akala nila no, aral ako ng aral. We even reach, no, we even reach Harvard University to study, no? Alam mo naman, kung passion mo mag-aral, kahit mahal, pinag-iipunan talaga yan. Yes po. Pinag-iipunan. So, ito naman ay pinaghahandaan. Kung hindi pinalad o di exam uli, ganun lang naman yon. Wala naman mawawala sa akin. Pag pumasa, good, magiging abogado ka. Ano? Pag hindi, o di mag-exam ka uli, ganun lang naman. Wala naman mawawala. So, yun yung attitude na gusto kong ma-establish sa mga bata. Yes po. No? Na sabi nga natin, yung failure is a part of his success. Di ba? Parte lahat yan. Hindi ka mag-i-strive naman kung wala kang failure sa buhay. So, ayan, yan lang naman ang kwento ng buhay. Sabi ko, daming mga bata dyan na pwedeng ma-interview, Pero ba't ako? No? Dahil ba ako yung pinakamatanda sa pumasa dito? Anyway, maraming salamat sa pag-invite to share a story at saka dun sa nararamdaman, syempre. Yes po. At ang nakakaalam lang kasi dati na nag-exam ako is my family at saka itong DMW. Yes po. So, walang nakakaalam na nag-exam ako. So, it was so happen, nung pumasa, biglang nag-burst, daming tumawag, nag-exam ka pala. Hindi ba? Sabi ko, ganun talaga pag tumatanda, may sekreto na. Okay. Well, RD, maraming salamat po sa inyo pong oras ngayon dito sa ating pong palatuntunan. Well, nakaka-inspire po yung inyo pong kwento. Pero ibibigay ko po ng pagkakataon po na ito, RD. Kung meron po kayong mga gustong pasalamatan, syempre mga mensahe nyo din po doon po sa mga aspiring lawyers po ngayon dito sa atin pong bansa. RD, please guide po. Yeah, actually may kanya-kanya naman may kanya-kanyang kaisipan naman kasi at gustong tahakin ang ating mga bagong abogado, no? At ang daming pinapangako sa ating Panginoon na gustong gawin, ibigay lang yung hinihiling na maging abogado. Sana naman, no? Ay yung hinihiling natin at yung trinamis natin, no, ay kailangan ay ma-sustain kasi nakakahiya sa kanya no? We promise, no, nagdasal tayo, no, nag-promise tayo, tapos nung binigay, parang wala na, di ba? Parang masakit sa kanya yun pag magiging ingrato tayo, no? So, yun lang, they have to stand with what is their commitment sa kanilang profession. Yun naman importante, hindi makain ng maling sistema, hindi masilaw sa pera, at hindi makikisama sa mga bulok na samahan. Kasi sayang yung title, sayang yung pinaghirapan pag masira lang sa ganun. So yun lang naman yung gusto kong iparating sa mga bagong abogado, lalong-lalo na yung mga bata-bata. Hayaan mo na yung matatanda katulad natin kasi season na tayo. We are already earning points sa ating Panginoon. No? Pag tumatanda kasi, kailangan gumawa ka na ng maganda no? Kasi you are earning points. Pero sa mga bata, medyo may kapasukan pa. Baka magamit sa iba. Ayun lang. Okay. So maraming salamat, Bobo. Yes po. Okay. With that po, RD, maraming salamat po sa inyo pong oras. Muli, congratulations po at mag-ingat po kayo lagi, RD. Maraming salamat din. Sana marami tayong na-inspire na nakikinig ngayon. No?
yung mga nagdadalamhati dahil hindi pumasa, Yes po. no? Ay sana ay matanggal natin, na-comfort natin sila sa pamamagitan ng ating kaunting masalimuot na istorya din Mm-mm. bago natin nagawang pagtagumpayan yung inaasam-asam. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. So ayan mga kabombo yung atin hong naging panayam with the Regional Director Attorney Roger Benitez. So alam mo ninyo mga kabombo, nakaka-inspire po no, yung nga hong netwara pong etong kwento po ni RD, ang mga kabombo. Kasi kung